9:1, patuloy pa rin ang pagbabantaan ng Saulo sa buhay ng mga tagasunod. Pinuntahan pa nila ang pumunta at humingi ng mga sulat at ipapakita nila sa sambahan ng mga Hudyo sa Damascus bilang katibayan na binibigyan siya ng kapangyarihang malihan dahil hulihin at dalhin sa Jerusalem at sinamahan kanila na sumusunod sa pamamaraan ni Jesus. Lalaki na ito ang babae. Mamalapit na si Saulo sa lungsod ng Damascus, bigla siyang nakalibutan ng nakakasigaw na liwanag mula sa langit. Or, natumba siya at may narinig siya na nagsasabi, Saulo, bakit mo ako iniisip? 5. Sumagot si Saulo, sino po ba kayo? Sinagot siya ng hindi. Ako si Jesus na iyong pinakasip. 6. Tumayo ka pumunta sa lungsod. Doon yung magsasabi sa iyo kung ano ang nagsusunod. 7. Hindi makapagsalita ang kasama ni Saulo. Nakatalo lang sila nakarinig sila ng boses, pero wala silang nakita. 8. Tumayo si Saulo, pero pagmulan niya, hindi na siya makakita. Kaya inakay na lang siya ng mga kasama niya hanggang sa Damascus. 9. Tatlong araw siyang hindi nakakita, at hindi siya kumain ulit. 10. Doon sa Damascus ay may isang tagasunod ni Jesus, na ang pangalan ay Ananias. Nagpakita sa kanya ang Panginoon sa isang kamitayan at sinabi, Ananias, sumagot siya, Panginoon, bigla ako. 11. Sinabi ng Panginoon sa kanya, sa daan na tinatawag niya. At doon sa bahay ni Judas ay hanapin mo ang tao na Tarsus na ang pangalan ni Saulo. Nanalangin siya, at ipinakita ko sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitay na pumasok pa sa kinaroroonan niya at tinatungan mo siya ng kamay para may makakita. 13. Pero sumagot si Ananias, Panginoon, marami po akong nababalitaan mo sa tao niya. Malupit siya sa inyong mga pinuhunan sa Jerusalem. 14. Narito siya ngayon sa Damascus at binigyan siya ng kapangyarihan ng mga namamahal ng panaginipin ang lahat ng kumikilala sa iyo. 15. Pero sinabi ng Panginoon kay Ananias, lumakad ka dahil pinili ko siya maglingkod sa akin para ipakilala niya ako sa mga Hudyo at sa kanilang mga pari ay mga hari at sa mga Israelitas. 16. At ipapakita ko rin sa kanya ang mga pagkikilira na dapat niyang ganasin para sa akin. 17. Kaya pinuntahan niya niya si Saulo sa bahay na pinutuluyan ko. At pagpasok niya doon ay tinatawag niya ang kanyang kamay kay Saulo. At sinabi niya, Saulo, kapilig ko sa Panginoon. Tinagpunta ko rito ng Panginoong Jesus. Siya ang nagpakita sa iyo sa daan ng pagkakakalito. Inutusan niya ako rito para malito makakita at papuspos ng banal na Espiritu. 18. Biglang ninahulog na para pagpasisikis ng isda para sa mga mata ni Saulo. At nakakita siya muli. Pagkatapos, tumayo siya ng pagkakasya. 19. Kumain siya muli lumakas. Nanatili si Saulo ng ilang araw sa Damascus kasama ng mga nagkasunod ni Jesus. 20. Pumunta siya sa mga bahay ng mga Hudyo at pinangalan niya si Jesus ang anak ni Judas. 21. Nagtakang lahat ng nakarinig sa kanya. Sinabi nila, hindi ba dito ang tawang nausip sa mga tagasunod ni Jesus na ang sa Jerusalem? Hindi ba naparito siya para lumigin ang mga kumikilala kay Jesus at dalhin sa mga namamahalang hari? 22. Lalo humusay ang kakayahan ni Saulo sa pangalan at hindi makasagot sa kanyang mga Hudyo sa Damascus na patunayan niya si Jesus ang Kristo. Dito po, ipinapakita ko sa kwento po yung pagpunta po ng Diyos po kay Saul po. O mas kilala po natin Apostol Pablo po.
Kinausap po siya ni Lord po nung si Apostol Pablo po, kwento po nun. Ano po, pinausap po siya ni Lord po, si Apostol Pablo po, na tumapatay po siya ng mga Kristiyano noon po, ng mga panahon po na yun, hanggang sa ano po, pumunta po siya sa Damascus po, at ano po, sa Damascus po, tapos yung habang naglalakbay po sila, ano po, may liwanag din. Liwanag. May liwanag po, tapos narinig po yun ni Saul po. Tapos kinausap po siya ng Panginoon po. Yung liwanag po na yun, si Lord po yun. And then, Hindi po ba si Jesus Christ? ay, Jesus po. Tapos pagkatapos po nun, nagulat po siya. Nagulat po siya nun na 3 araw po. Hindi din po siya kumain o uminom po. Pagkatapos po, meron pong, yung ano pa din po, isang tinawag din po ng Panginoon. Ang pangalan po is Ananias. Ay, Ananias po pala. Parang analysis. Ananias po. Hindi po pala Ananias po. Tinawag din po siya ng Diyos po. Sa pamamagitan po ng pangitain po. Ano ba yung ano nung parang tayo? Ano yung Vision. Hindi ka pa sa lugar na to, pero nakikita mo. Alam mo yung ano? Damami. Yung damami. Hindi, damami. Yung nakatayo yung bata. Ay, hindi. Yung Return of the Scorpion din. Yung nandito ganyan. Tapos nakikita yun. Yan ang vision. Yung hinaharap ng kita na po. Tapos ano po? Ano po, sa pamamagitan po ni Ananias po, pinaano niya po si Saul po na gumaling po sa pamamagitan po ni Lord po. Anong ginawa niya, no? Ni Ananias kay Saul? Pinagaling niya po. So, paano? Ano po? Ano na, yung ganun na mo, nakapatong yung kamay. Di ba sabi? Tinatang mo yung mga Tapos parang may nahulog po na kaliskis po. contact lens. Contact lens siya. Tapos nung nagising na po si Saul po, Tulog siya na tinanggal. hindi po ay nagbilat na po kasi. Alam mo, hindi kami nakikita. Ano po, nung pagdilat po ng mata niya sa Saul po, namulat nga po siya sa katotohanan po. At na-realize po niya yung pag-ibig po ni Lord po. Tapos nagpautismo po siya dahil binago na po siya ni Lord at ipinalaganap niya po ang salita ni Lord at ang mga nangyari po sa kanya po. At doon din po siya nakaya ng apostol po, Apostol Pablo po. Saul po siya bago po siya baguhin ni Lord. Pero then binigyan siya ng new identity and now we know him as apostle po. Gaya po ni Saul, o mas kilala po natin Pablo, kaya din po tayong mag-upit po ni Lord. Dahil po si Lord po ay pag-ibig o love po. Dahil po kay Lord, tayo po ay naligtas dahil po sa dakila niya po pag-ibig sa mga kasalanan po. Kaya dapat din po nating mahalin ang kapwa natin po. Gaya ng pagmamahal po ni Lord. Yun lang.